Okay, amen, amen. So sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ay sinimulan natin this year yung Genesis. At pag lahat ng kwentuhan natin ay nagsisimula sa the beginning of. And this morning, sa next slide, ang sabi doon ay part 22, the beginning of the rest of the story. So dalawang chapter po yung ating pag-uusapan. Nung nakaraan ay the beginning of the story. Yung 23 and 24, yung the rest of the story. Take note that yung chapter 22, 23, and 24 ay magkakarugtong na kwento. Okay, so babalikan natin ng konti yung 22, and then 23 ay pahapyaw, at yung 24 ay doon tayo magfo-focus. So, sa mga bagong nakatunghay, tayo po ay series po ng Book of Genesis yung ating pinag-uusapan. At sa umagang ito ay let me parang review you kung ano po yung nangyari. Kaya doon sa next slide, sa ating konting review, I remember, sabi ko kung natatandaan niyo po, si Abraham ay nag-portray ng isang parang play. Tama? He portray sino? God, the Father. At yung kanyang Isaac, he portray Jesus. Tama? Nag-alala nyo pa rin? Praise God, sa mga dalawa, tatlong nagnad. Sa iba kaya, I hope ay hindi nyo iniisip ko rin ulam mamaya. Pero sa 23 and 24, ay pag-uusapan natin naman yung si Eliezer, who portrayed to become the Holy Spirit, at si Rebecca, who portrayed as the church. Nakuha nyo pa? Parang ayaw nyo nang ituloy. Okay, sabi natin doon, si Isaac he play like yung the only son siya ni Abraham that time. At he portray about Jesus, at si Abraham nga, who love his son, katulad din ni Jesus, no? Jesus love us, as God love Jesus. At yung sacrifice, remember kung anong mountain na sacrifice Isaac? Mount, start with letter M? Moriah. Soon to be, after ng Moriah, yun naman po ay doon po yung future site ng Jerusalem. Yung Moriah ng panahon ni Abraham, sa panahon ngayon, sa panahon ng New Testament, ay ito na po yung tinatawag na Jerusalem. Nakukuha po. Sa pang clue. Alam natin na yung sacrifice ay nangyari doon sa Mount Moriah. Likely, ito yung tinatawag sa panahon ni Jesus, yung Calvary. Diba? Yung Calvary na kung saan, same hill na kung saan doon siya na-crucify. Nare-recall niyo na po yung kwento. Parang ayaw niyo sumagot. Nag-almusal ba kayong lahat? Alam natin that yung sacrifice na in-offer doon sa Mount Moriah ni Abraham, he offered Isaac. And 3 araw na inakyat ni Isaac at ni Abraham yung Mount Moriah. 3 days. Remember also that Jesus was in the tomb for how many days? 3 days as well. Nakukuha niyo po yung parallel ng kwento. At dito nakikita natin that si Isaac ay hindi siya pinortray dahil sa kwento natin, he is almost 33 years old. Okay? Sila ay umakyat, nadala ni Isaac yung alin? Yung kahoy, yung panggatong. Tama? Same as when Jesus Christ, bago siya umakyat dun sa hill, he carried the cross. Nagigets po? At yung kwento natin last week, alam natin that Isaac, kaya pala malabo kasi wala akong salamin. Isaac submitted to his father and allowed himself to be laid on the wood. Hindi siya pinilit ng ama. Hindi rin siya pinilit ni Abraham sa Isaac na dahil 33 years old, kung ikaw ay lalaban ka sa tatay mo that age, ay kaya-kaya naman po niyang gawin. But he don't resist, he obeyed. Katulad din po ni Jesus, he submitted to his father and he was laid down on the wooden cross. Bukas sa kanyang loob na inalay ang kanyang sarili. At alam natin that si Isaac ay nag-survive. He survives only because hindi siya yung naialay, kundi merong ram, di ba, na na-sacrificed in his place. Katulad din po sa atin, Jesus Christ
sacrificed himself for us. At sa kwentuhan natin, alam natin that yung ram ay, di ba, yung kanyang sungay ay nag-caught doon sa thorns, di ba? Siya ay parang nasila nung thorn. Ibig sabihin, instead na dapat yung leg sana, yung isang hita niya yung masisila doon, pero yung thorn mismo na ipinapakita that yung ram is unblemished. Walang parte na nabale, or kasi kapag yung iaalay na hayop ay unblemished, may sakit, may patse, o may galus man yan, hindi siya pwedeng ialay. Ganon din, when Jesus Christ, alam natin na siya ay inalay, na instead na tayo parurusahan, siya yung naging kaparusahan para sa atin. He was sinless. At the same time, Jesus Christ became our sacrifice. Nagagets po? At sa huling mga sandali, sa last verses, ang sabi doon, si Abraham, di ba, bumalik sa kanyang servant. Alam niya, sabi niya, di ba, maiwan kayo rito, ako at si Isaac ay papunta doon sa taas, tama? And then, sabi niya, pagbalik namin, alam niya sinabi, pagbalik namin, he believed that ang Panginoon ang siyang magtutupad ng kanyang pangako, na pinapakita rin dito that Abraham returned to his servant, at nakikita natin, since nung kwento na yon, nawala na sa kwentuhan si Isaac. Nung siya ay bumaba, nawala na. Pakikita na natin siya after 20 years, lumabas na uli yung pangalan ni Isaac. Na pinapakita po that Jesus ascended to heaven and disappeared from earth, at nakukuha niyo po yung paralel ng kwento. Okay. Alam natin doon sa next slide, sa Revelation 13:8, na ipinapakita dito na ang plano po talaga ng Diyos ay i-sacrifice si Christ once and for all para po sa ating mga kasalanan. Yun lamang ang makakapagpasigla sa Ama upang tayo ay muli niyang tanggapin. Kaya yung pagkamatay po ni Jesus ay dahilan kung bakit nanumbalik ang relasyon ng tao at ng Diyos. Sa una pa lamang na kwento ng Genesis, ito na po ang plano ng Panginoon. Nakukuha po. At sabi nga ito ay plano ng Panginoon, dito man din ay He prepare our hearts upang makinig sa kwento ni Jesus at kung paano niya po inalay ang kanyang sarili para sa ating lahat. Katulad po ng pagpaplano ng Ama, ng Diyos, sa panahon ni Abraham, ni Isaac, ni Rebecca, at sa mga taong nakasama nila. All of them ay nakaprepare para sa araw na kung saan ay sa panahon natin ngayon ay babalik tanawan natin yung kanilang mga ginawa po. At tandaan natin that si Jesus, He is always on. You and I are always on His mind. Lagi niya tayong iniisip. Di ba ang saya? Na parang feeling natin wala ng Diyos, but tandaan natin that when Christ was crucified on that cross, at habang siya ay pinapako, lagi niyang binabanggit para kay Marvin ito, para kay Richard to. Habang siya hinahampas, tinatanggap niya para kay JP ito, para kay Mando. Naalala niyo ba? Nakukuha niyo pa yung kwento. Lahat ng iyon ay ginawa ni Jesus dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Okay? So dahil ang kwentuhan natin ay nasa 23 and 24, basahin po natin sa next slide yung ating pong text for today. May we ask everyone to stand and help me to read sa mga kasama natin yan. Kuya Noe, purihin ang Panginoon. Welcome po. Help me to read po. In Genesis 24, verse 1 to 11. Abraham was now very old, and the Lord had blessed him in every way. He said to the senior servant in his household, the one in charge of all that he had, "Put your hand under my thigh. I want you to swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of Canaanites, among whom I am living, but will go to my country, my own relatives, and get a wife for my son Isaac." Next slide. The servant asked him, "What if the woman is unwilling to come back with me to this land?"
Shall I then take your son back to the country where you came from? Make sure that you do not take my son back there, Abraham said. Next slide. The Lord God of heaven, who brought me out of my father's household and my native land, who spoke to me and promised me an oath, saying, to your offspring I will give this land. He will send his angel before you so that you can get a wife for my son from there. If the woman is unwilling to come back with you, then you will be released from this oath of mine. Only do not take my son back there. So the servant put his hand under the thigh of his master, Abraham, and swore an oath to him concerning to this matter. Next slide. Then the servant left, taking with him 10 of his master's camels, loaded with all kinds of good things from his master. He set out for Aram Naharaim and made his way to the town of Nahor. He had the camels kneel down near the well outside the town. It was toward evening, and the time the woman go out to draw water. This morning, let us ask God na mangusap po siya sa atin. Panginoon, we are longing to see you, O Lord. We want to know you more. Open our eyes. Open our ears for today's message. May this help us that our future hope is in you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po yung mga kapuna. So 23 and 24 yung ating pag-uusapan. Don't worry, kakain tayo ng tama sa oras. Okay, sa chapter 23 ay ipinapakita po dito na alam natin sa chapter 22, 21, and 22, ito na yung panahon na kung saan Isaac was born sa chapter 23, di ba? Pinanganak na si Isaac. At the same time, si Ishmael he was sent away. Tama? Hinatid siya doon sa wilderness. And then Abraham prepared to offer Isaac as an offering to God. Di ba? Sa 22. At makikita natin dito that sa 23, si Sarah po ay namatay at the age of 127 years old. At si Abraham ay sobrang nagdalamhati sa pagkamatay ng kanyang asawa. And what he did was, doon sa lugar na kanilang pinaroroonan, bumili siya ng isang kuweba malapit sa Mamre. Na kung saan, yung kuweba na ito, nakatangi-tangi niyang binili, ay ito po yung kanyang lugar na kung saan ililibing si Sarah. Doon din po siya ililibing, doon din po ililibing si Isaac at ang kanyang asawa. Nakukuha po. Kaya makikita natin doon sa chapter 23 sa next slide. Dalawang slide na po. Yan, Genesis 23. Makikita natin dito that since doon sa 21 and 22 and 23, ito po ay inabot ng 20 taon. 20 years ang pagitan. Di ba naalala niyo sa 21, ang sabi doon, si Abraham ay namalagi ng matagal sa lugar na ito. Verse 34. Ito po yung karugtong. 20 years siyang nanirahan sa lugar na iyon. At ito rin yung time na kung saan he was going to offer Isaac. At umabot po na kung saan ay nakita natin na si Sarah ay namatay at 27. Siyempre, kung 127 si Sarah namatay, matanda si Abraham ng 10 taon. Ilang taon na si Abraham? 137. At ito rin yung panahon na kung saan si Isaac ay 37 years old na. Okay? 33 years old, dun siya ay i-offer. Umabot ang 4 na taon. Namatay na si Sarah. At siya ay 37 years old na. Makikita niyo yun sa Genesis 17:17. At makikita natin dito na siya nga ay bumili ng isang kuweba doon sa Mamre, malapit sa Hebron. Ito po ay soon to become, that time ay sa parte po ng Jerusalem. Okay, doon pa rin po sa area na iyon. At makikita natin dito na sa pagbili niya po noon, sabi ko nga kanina, ito na yung magiging promised land that time. At ito rin po yung panahon na kung saan ililibing si Abraham, si Isaac, si Rebecca, si Jacob, at si Leah. Kaya kung makikita natin sa next slide, ang sabi doon, yung kwentuhan ay takbo natin sa Genesis 24. Sa Genesis 24, makikita natin dito, masyado nang matanda si Abraham. At siya ngayon ay parang on his bedside. Okay, on his bedside, dahil sa katandaan niya na nga po, ay naghahanap na siya na ngayon ng mapapangasawa
yung kanyang anak, yung sa Isaac. Kaya sabi niya doon, hanapan mo siya ng asawa, pero huwag kang pupunta doon sa Canaan, yung lugar na ito. Okay? At huwag mo rin siyang papupuntahin sa lugar na yaon. At yung kanyang pinagkakatiwalaang servant, okay, ay na-accomplish nga itong kanyang utos, at siya nga po ay nakakita ng asawa para kay Isaac. At makikita natin dito na si Isaac ay kinasal at the age of 40. So, 3 years yung pagitan bago siya ikasal. At makikita natin dito po sa Genesis 24 that 37 years old si Abraham at nabuhay pa siya ng almost 35 years bago siya namatay. Okay? Sa next slide, makikita natin dito, inutusan nga po ni Abraham yung kanyang most trusted servant sa isang misyon. Ano yung misyon? Find a wife for my son. Tama? At ang sabi doon, sige, para sa pangako, parang sobra po yung slide. Balik ng konti. Ayan. Sorry po, particular ako doon sa parang comics ba. Okay. Sabi dito, kailangan niya maghanap ng mapapangasawa. At ano yung ginawa ni Abraham? Ilagay mo yung kamay mo sa aking tagiliran. Iyon po ay panahon ng kanilang nanunumpa ako. Come what may, I will do my part. Yung kanilang sumpaan. Tama? At ito pinakita niya, to complete this task, ang sabi doon, you must find a wife for my son. Genesis 24, verse 1 to 4. Sa next slide, makikita natin that si servant, yung kanyang servant, wala pa itong pangalan, nakapunta, he arrived doon sa Mesopotamia. Alam niyo kung saan yung Mesopotamia sa panahon natin ngayon? Sa bandang Nahor, na kung saan ay pumaroon siya sa lugar na kung saan yung kanyang si Eleazar ay yung kanyang servant na pinangalan ng Eleazar ay nagpunta sa lugar na kung saan inutos po ni Abraham. At nakita natin dito that habang po yung kanyang servant ay nagpiprepare, meron siyang dalang camel at 10 days po siyang naglakbay, 10 araw para makapunta sa lugar ni Nahor o yung nandun po si Rebecca. At makita natin dun sa next slide, nung siya ay nakarating na doon, siya ay nagpray. Sabi niya, Lord, sabi nung servant, tama po yung slide na yan. Ang sabi niya doon, he prayed, at nung bago siya matapos manalangin, dalang kanyang panalangin ay bigyan mo po ako ng sign na kung saan ito yung babaeng aking hinahanap. Bukod sa sign, ay ituro mo po ako dun sa landas na pupuntahan ko. Pumunta siya sa lugar na yon, at alam niyo ba kung ano yung sign na sinabi? Meron siyang 10 camel na paiinumin. At kailangan mo ng litro-litrong tubig para makainom ang isang camel. For him to be able to, para matapos mo yung camel na ito, it will take you at least sa mga parang 5 gram na pupunuin mo yun para makainom yung camel. Sa madaling salita, nag-pray siya at hindi pa siya natatapos mag-pray, lumapit si Rebecca. Yung panahon na yon ay malapit na pong maggabi. Ito na yung panahon na kung saan lumalabas na yung mga babae para magigib ng tubig, sumalok, at painumin yung kanilang alagang hayop. Hindi pa siya natatapos mag-pray, ito na, pumasok na si Rebecca. At yung sign na hiningi niya ay nangyari po. What he did was, iniisip niya, ito na yung pinadala ng Panginoon, ito na yung sagot sa aking panalangin, ito na yung sinabi ng aking amo, ni Abraham, na ito yung babae para kay Isaac. Ang ginawa niya, ay immediately, yung lahat ng regalo doon sa camel, mamahaling jewelry, magagandang mga expensive na mga damit, lahat ng regalo doon, ay isa-isa niya pong ibinaba doon sa camel. At ito, sa madaling salita, ito po ay ipinagkaloob niya kay Rebecca. Siyempre, bago niya ipagkaloob, na-meet niya muna yung family ni Rebecca, yung kanyang tatay. At the same time, kinuwento niya rin naman, ito po kasi yung mission ko, ito po yung sabi ng aking amo, at ito po yung sagot sa aking panalangin. Yung lahat ng sinabi ni Abraham, yung lahat ng pinalangin ng kanyang servant, ay nangyari, kaya sila ay nagtagpo sa lugar na ito.
At makikita nga po natin doon sa next slide, na sabi niya, ito yung tatay ko, ito yung nanay ko, ito yung tatay ko, ito yung ito yung kapatid ko, na-meet niya yung family. At the same time, nung na-meet niya yung family, ay nag-usap na sila na ito yung sabi ng Panginoon, are you willing to follow? Sasama ka ba sa akin? Sabi ng servant. At makikita natin dito ay walang kaabog-abog na si Rebecca ay sumama together with the blessing ng kanyang ama at yung approval ng kanyang kapatid na sige po, sumama ka. Kung ito ang kalooban ng Panginoon, samahan ka, at kung ikaw ang pagmumulan pa ng mga susunod na lahi ng Diyos, ay pagpalain ka. Yun ang kanilang panalangin para kay Rebecca. So sa madaling salita, si Eleazar o yung kanyang servant, ay isa lang po yun, ay bumalik sa Canaan, bumalik daw sa panahon, sa lugar ni Abraham, at along the way po, 10 araw, no? 10 araw. 10 araw ay malamang marami na silang kwentuhan na nangyari habang sila ay papunta o imimit na nila ngayon si Isaac. At di kalayuan, sabi doon, after nung 10 araw na kwentuhan na pabalik ng servant at ni Rebecca, malamang ay kinuwento niya na lahat. Ito yung paborito niyang pagkain, ito yung hobby niya, di ba? Ito siya ngayon, ganito siya kagwapo, ganito yung itsura niya. Sa di kalayuan, sa kanilang pagka-travel, ay biglang nakita ni Rebecca, may isang lalaking paparating sa kanila. Alam niyo yung ginawa niya? Bumaba siya sa camel, and then she met Isaac for the first time. Meron siyang koneksyon sa kwentuhan natin that sabi ko kanina, si Eleazar portray the Holy Spirit at si Rebecca portrays the church. Doon natin ipapaling po yung ating kwentuhan. At pagkatapos nga noon ay sinalaysay nga ng kanyang servant yung nangyari, yung pagpunta doon, sinagot yung prayer, ganun kahaba siya, 67 verses, at sinabi dito, eto na po, yung aking mission ay na-accomplish, at na-meet niya na po si Rebecca at saka si Isaac. And that time, ay sobrang malungkot din kasi si Isaac dahil nawala yung kanyang nanay. When she met Rebecca, naibsan po yung kanyang pangungulila. Okay, yan po yung kwento na kung saan I encourage everyone to read 22, 23, and 24 of Genesis. So ano yung connection niya sa ating buhay? Alam natin that yung verse 22, 23, and 24 ay tatlong verse na kung saan ay isa lamang po yung kwento. Hinati-hati lamang natin. At ang sabi doon, yung kanyang servant, doon sa Genesis 15 verse 2, ay nagkaroon ng pangalan. Hindi siya servant, kundi siya ay tinawag na Eleazar. Ano yung po ba ibig sabihin ng Eleazar? Next slide po, in the truth. Ang sabi doon sa Hebrew word, yung pong Eleazar, ang ibig sabihin is God is help. God is help. Remember, sinabi sa Bible that the Holy Spirit is called our helper. Nakikita natin yun sa John 14:15 to 16. Papakita ko rin po mamaya. At alam natin that si Eleazar, simula nung kinuwento yung buhay ni Abraham, ang tawag lang sa kanya ay servant. Pero Genesis 15:2, biglang sinabing, kay Eleazar ko lang ba ibabahagi yung lahat ng aking kayamanan? Lord, bigyan mo naman ako ng anak. Doon pinangalanan si Eleazar. At makikita natin dito that all throughout po nung kwento, okay, si Eleazar ay dito lamang lumabas yung kanyang pangalan. At kung makikita po natin, ang sabi doon, sa next slide, yung pong Eleazar, ang ibig sabihin is God is help. And tandaan po natin, again, balik tayo. Sino si Abraham? Picture of God. And Isaac is the picture of God, the Son. And Eleazar is the picture of the Holy Spirit. Ako po. And Rebecca is the picture of
the church. At dito natin makikita that yung meaning ng Eleazar is God is help. At ang sinabi nga po doon sa John 14:15 to 17, pakibasa, basahin po natin. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. Dito natin makikita that si Eleazar po sa Genesis 24 ay ang main character po ng ating kwento. God is help. At sabi doon sa panahon ni Jesus, sabi niya, I will send you an advocate to help you, remember the word help, and be with you forever. And take note that sa next slide, ang sabi doon, si Eleazar ay isang unnamed servant. Hindi naman talaga siya pinangalanan. Pinangalanan na lang siya nung bandang huli. At nung natapos po yung paghahanap ni Eleazar, ay balik sa kwentuhang servant ulit. Servant ulit. Dito pinapakita, alam natin, that Eleazar is sent out sa far country, sa lugar ni Nahor, for the bride sa kanyang anak. At dito natin makikita that also the Holy Spirit came here on the planet Earth looking for the bride for Christ. We are the church who represent like Rebecca, play ni Rebecca, and Jesus Christ, the God the Son, and the Holy Spirit is looking for the church na kanyang papakasalan. Nakukuha niyo ba? We are the church. Hindi po itong villa na ito. Hindi you and I or the church. At makikita natin just like this, the Holy Spirit, hindi naman talaga siya laging pinapangalanan, the Holy Spirit. He is also, the Holy Spirit is unnamed as well. Sa kwentuhang ito, yung unnamed servant who pinapakita sa kwento ng pangalan ay po si Eleazar. Nakukuha po. Medyo nakukuha niya na yung kwento. Paalala, next slide, okay, mamaya po sa next slide, tandaan natin that bago umakyat si Abraham sa burol, di ba? Naiwan yung kanyang unnamed servant. Sino yung unnamed servant? Sa baba. Naiwan si Eleazar. At sabi doon, babalik kami pagkatapos namin magpuri sa Panginoon. Tama? At dito natin makikita sa John 16:7. Sabi doon sa John 16:7, very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. Yung tagpo na umakyat sila ng bundok at nung hinihintay nila pababa. Ito rin yung tagpo na kung saan malinaw po na sinasabi ni Jesus, habang si Jesus ay nasa lupa at that time, bago siya mag-ascend sa langit, importante ito mga kapatid. When Christ ascended sa heaven, and then sabi doon, I will, ano daw? Send Him, the Holy Spirit, to you. While Jesus Christ is on earth, wala pa doon yung Holy Spirit. Nakakuha pa. At nung umakyat si Jesus, the Holy Spirit, di ba, ay bumaba. Kaya the moment that you and I become born again, meron tayong relasyon kay Kristo. All of us ay merong tinatawag na sealed. Yung sealed na yon, ang tawag doon ay yung indwelling ng Holy Spirit. Kaya hindi natin kinakanta yung Holy Spirit, come. Hindi po. Dahil naka-indwell na siya. No need for you to welcome it. Nandun siya. Hindi lang siya helper, kundi siya ay sealed o tatak na tayo ay bilang kay Christ. Nakukuha po. And that same Holy Spirit ay yung naka-indwell sa atin. Hindi po nawawala yung Holy Spirit. Kasi tatak mo yun. Nakukuha po. Malinaw. Nakakita na kayo ng maraming camel dito. Di ba? Nakita niyo yung camel, minsan yung iba may tatak sa bandang pigi. Para saan yun? Palatandaan na siya ay belong kay
Sheikh Richard, kunyari kay Sheikh Richard. Ganon din po. Tatak ang banal na Espiritu sa atin that we belong to Christ. Malinaw po. Okay. Kaya sabi doon, I will send him to you. At makikita natin mga kapatid that since Eliezer who portrayed the Holy Spirit at si Rebecca po ang picture ng church o bride of Christ, isipin natin that when Christ came here on earth, He died on the cross for you and for me. Yung kaligtasan pong meron tayo ay dahil sa finished work of Christ. Tama po ba? Hindi ka naligtas dahil nag-pray ka nung sinner's prayer, kundi naligtas ka dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Malinaw po. Okay. Since ganun ang nangyari, eto na yung panahon nung si Jesus ay nagpunta dito sa lupa. Siya ay nagpunta bilang tagapagligtas. At sa kanyang muling pagbabalik, rapture will come. Hindi pa po ito nangyayari. Huwag kayong maniwala sa mga turo ngayon na tapos na yung rapture. Hindi po totoo yun. Mas pakinggan po natin yung Biblia. Nakukuha po. Anong mangyayari? Sabi doon, Jesus will come back again sa mundong ito, hindi na bilang isang savior, kundi bilang isang judge. Basahin natin yung 1 Thessalonians 4:16 to 17. Samahan niyo po ako magbasa. With a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord. Sa pagdating po ng Panginoon ay para po itong isang kisap mata lamang. Blink of an eye. Tandaan niyo po, blink of an eye, itong tagpong ito. Pagbaba po ng Panginoon, hindi pa sumasahid yung kanyang lupa. Ang sabi doon, yung mga nauna sa ating mananampalataya, sila yung unang mabubuhay. Nakuha po, tama? At pagkatapos nun, we who are still alive and are left will be, ano raw? Caught up together. Rapture ang tawag doon. We will meet God in the air, with them in the clouds, to meet the Lord in the air. Nakuha po? In a blink of an eye, and so we will be with the Lord forever. Ganun po yung kabilis. Kaya kung napanood niyo po yung mga pelikula, di ba, may mga old movies way back then, 1980s pa ito, that in a blink of an eye, habang may nagsasalita, some of us ay mawawala. Some of us ay maiiwan. Di ba? Yung maiiwan po, sila yung magdaranas ng 7 taong paghihirap. I hope meron tayong time to study Revelation. Ang ganda po ng kwento, but hindi ito pananakot, kundi ito po yung mangyayari pagdating ng panahon. Nakukuha po. Andyan pa po kayo. We will meet the Lord in the air, di ba? In the cloud, in the air, and so we will be with the Lord forever. Ito yung tagpo na kung saan tayong lahat ay haharap sa Diyos together with all the other saints na nauna po sa atin. Nakukuha. And remember, di ba, si Eliezer, malamang makwento si Rebecca, 10 days kayong maglalakbay. Malamang tatanungin anong favorite niyang color, no? Si Isaac, sino ba siya? Di ba? At syempre, yung si Isaac, si Eliezer, ikaw kwento niya. Si Isaac, ganito yan. Nakukuha niyo ba? Remember, Eliezer plays the Holy Spirit, and we are the church. The Holy Spirit is telling us, ito yung character ni Christ. No? Ito yung character, ito yung attributes niya. And we, habang we keep on asking the Holy Spirit, di ba? Pinapakita ito ng Panginoon sa atin. Nakukuha niyo po, helper, teacher, advocate,
yung Holy Spirit. Kaya nung time na kung saan, sa di kalayuan, nandito si Rebecca, nakasakay sa camel, dahil si kalayuan, nakita niya may isang lalaking paparating. Sino yan? Si Isaac. Isaac portrays Jesus. Parang eto tayo ngayon. Darating daw yung sabi doon sa Thessalonians 4:16, pababa si Kristo. Sasalubungin tayo. Di kalayuan, sabi ni Rebecca, sino yung lalaki na yun? Ano sabi ni Eliezer? Siya yung kinukwento ko sa'yo, yung mapapangasawa mo. Siya yung pupuntahan natin. Siya yung hinihintay natin. Mga kapatid, pagdating po ng panahong ito, all of us will look Christ in the air, in the cloud, and we will be with Him forever. That is our hope. That is our yung pinaniniwalaan natin, ito ang Panginoon sa buhay natin. Nagigets niyo po? Are we okay so far? Parang nakakunot na yung lahat ng noo. At dito natin makikita, ang sabi doon, siya si Isaac. Diba? We are the church. And Christ is looking at our hearts. At sa ating pong meeting mamaya, I suggest all of us ay mag-join after lunch. Related po ito doon sa ating meeting mamaya para sa praise team. Christ is preparing us for something. Tayo yung magiging bride of Christ. Tayo yung ipapakasal sa Kanya pagdating ng takdang panahon. Kaya yung kwento doon, kung mapapansin nyo, Rebecca covered her face nung veil. Nakuha niyo ba? I hope mapag-aralan pa natin to ng mas malalim. Pero here, pinapakita po natin that sa John 16:13, sa next slide, ang sabi doon, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you in all, ano raw? The truth. He will not speak on His own. He will only speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. At dito natin makikita, after ng tagpong ito, wala na tayo makikitang servant. O hindi na pinag-usapan si Eliezer. After ng tagpong ito, doon sa Genesis kanina. At dito nakita rin, here, sa kwentuhang ito, sabi doon, the Holy Spirit will tell you the truth. He will guide you. And the Holy Spirit will not speak on His own, but He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Remember again, Abraham is the picture of God. Isaac is the picture of God the Son, Jesus. Eliezer is the picture of, and we are the picture of, Rebecca is the picture of church, and we are the church. Nakukuha ko. Malinaw na yung kwento. At dito natin makikita mga kapatid, sa lahat ng nangyaring ito, ito yung isang tagpo na napakaganda. Remember, pinainom na itong camel, tama? Pinainom na yung camel. And then, pumasok na sila sa bahay ni Rebecca. Pagpasok sa bahay ni Rebecca, anong ginawa ni Eliezer? Lahat ng kanyang magagandang regalo, lahat ng kanyang bracelet na ginto, kwintas, ano man yung kanyang bitbit, yung regalo na ibibigay kay Rebecca, ay inihandog po. Tanong ko niyo po, when the Holy Spirit indwell in us sa panahon natin, ito rin naman yung panahon na kung saan tayong lahat ay binigyan ng banal na espiritu ng kanya-kanyang regalo. Nagigets po? Yung din yung takpo na yon. Ang tanong, ano yung regalo na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Aside from salvation, God gave us time. Tama? God, binigyan tayo ng Panginoon ng treasure. You have talent, mga kapatid. Ano man yung ginagawa mo sa panahon ngayon, pagdating sa ministry, tagaluto ka man, tagasaing ka man, tagalampaso ka, taga-vacuum ka, taga-ayos ka ng upuan, lahat ng ito ay regalo pa rin ng Panginoon. And Rebecca and the family accepted that gift. Kaya kung ano man yung regalong meron ka, pagyamanin mo, kapatid. Just like the Holy Spirit
who dwell in us, who will teach us, at sa mga darating pang mga panahon. Malapit na tayo magtapos. John 20:29, sa next slide, ang sabi doon, Then Jesus told him, Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe. Hindi ba kayo nagtaka? Nakaka-meet pa lang ni Rebecca kay Eleazar, tama? Eh bakit bigla kayang sumama itong si Rebecca? Tinanong kasi siya eh. Kinuwento ni Eleazar yung lahat ng nangyari, lahat ng sign, yung regalo, yung lahat ng preparation na nangyari, at yung panunumpa niya doon sa kay Abraham. Ang sabi ni Eleazar, eh lahat po ng ito ay ganun po yung utos sa akin ni Abraham. At this kalaunan sa kwentuhan, di ba makikita natin that sumama itong si Rebecca kay Eleazar. Nakukuha niyo po. At sa kanyang pagsama, eh dito ipinapakita when she heard the story. Ito na yung kwento tungkol kay Isaac. She prepared herself and went with Eleazar. Ito yung sa Genesis, sa John 20:29. Ano ulit? Then Jesus told him, ano raw? You have believed. Blessed are those who have not seen and yet, just like Rebecca, hindi niya naman nakita si Isaac, pero sumama siya. Mas mapinagpala yung mga taong hindi pa ako nakikita, pero siya ay, yun ang sabi ni Jesus sa John 20:29. Actually, sa mga babae, no? Ilang kayo, di pala tayo, kayo lang. Ilang kayong babae? Di ba? Ilang kayong babae? Papayag ba kayo na hindi nyo pa nakikita yung mapapangasawa nyo? Sasama na kayo agad? O, pero natin, ay pakasal. Di ba? Nung mga dalaga pa tayo, di ba? Kailangan makilala nyo muna itong mapapangasawa. Tama? Getting to know each other. Kaya naman, siyempre hindi rin siya willing to go with him, di ba? Pero sabi doon, sa tagpong ito, dahil nga naipakilala na, may kwento na, ito na yung mga katangian ni Isaac, she believed, di ba? Ano sabi doon? Who have not seen and yet believe, those people are the blessed. Nakukuha niyo po. Sumunod siya. At dito natin makikita na sa kwentuhang ito ay mas naniwala ng gusto si Rebecca. Nakigets niyo po. Di ba while we are waiting for Christ, we are reading our Bible. The more we read our Bible, and how? Ang trabaho po namin, pastor, is to point you to Jesus talaga. At yung trabaho niyo po is to fall in love kay Christ. Dahil kung wala kang pag-ibig kay Jesus, lahat ng ginagawa mo baliwala. Dahil kung hindi mo mahal si Jesus, lahat ng ginagawa mo pabigat. Nakuha niyo po. Our job is to point you to Jesus. Your job is to fall in love kay Christ. Through the help of the Holy Spirit, you really need to read your Bible. How's your Bible reading? Yung totoo, ilang minuto kayo nagka-Facebook, TikTok, Instagram. Popo? Ano yan? Di ba, ang haba, no? Hindi, ilang minuto kayo nagbabasa ng Bible. Paano ka may in love with Christ kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Nagigets po. And then, sinabi rin sa John 15:26, When the advocates come, the Holy Spirit, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me. Sino yung nag-testify kay Rebecca that ito si Isaac? Sino yung servant? Eleazar. Diba ito yung sabi doon, no? When the advocate comes, who portrays Eleazar, I will send to you from the Father, the Spirit of truth. Sino yung Spirit of truth? Holy Spirit, who plays, portrayed by Eleazar. Goes out from the Father, the Holy Spirit will testify about me. Eleazar testify about Isaac to Rebecca. Nakukuha niyo po yung paralan ng kwento. At dito natin makikita that yung 22, 23, and 24, lahat po ng iyan
ay piniprepara ng Diyos ang church to meet Christ one day in heaven, in the air, in the cloud, and we will be with Him forever. Ang tawag doon ay rapture. Ay, gets po. Baka may nakita na kayo kahapon ng video na rapture. Ito yon. We will meet Christ in the air, in the cloud, in a blink of an eye. Ganun lang po yung kabilis. Sabay-sabay mangyayari yan, mga kapatid. Ang tanong, kasama ka kaya o maiiwan ka? Amen? Lahat ng ito ay piniprepara ng Panginoon dahil sa 24, yung Genesis 24, all of those things happened para sa pagdating ng ni Jesus, yung rapture. Sa panahon natin ay hindi pa ito nangyayari, but it will happen. Ang sabi nga sa Biblia, we are so near doon sa 2,000 years na hinihintay. Nakukuha po. From the time of Jesus Christ until yung Revelation, 2,000 years po ang pagitan. Malapit na. Okay. At ang sabi doon, dahil itong ang ating kwentuhan ay nakapoint kay Christ, marami tayong mga practical application na makikita. At sa 2 linggo po nating usapan, I hope and I pray na nakita natin kung gaano kahalaga ang banal na Espiritu in our lives. He indwell in us. Nakuha po. He is the one who will tell us the truth. He will advocate us. At sa pagtatapos, sabi nga po doon, yung pong pagkamatay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay noon pa nakaplano sa Diyos. Noon pa man din, hindi ka pa isinisilang, iniisip ka na ni Jesus. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya tayong lahat, sa kwartong ito, we are part of the plan. God's eternal plan. Hindi lang ikaw, kasama ang anak mo, kasama yung asawa mo, kasama ang pamilya, si Chuhin, si Chahin, si Lolo at si Lola, si Magulang. Pero paano na naman nalaman yung magandang plano? Anong dapat natin gawin? We need to share the good news. Nakikits po. Do our part dahil we are all looking forward doon sa rapture na tinatawag. And the Holy Spirit will lead us sa daan na ito na kung saan we will meet Christ and we will be with Him forever. At pag nagtagpo po, sabi doon sa Revelations 19:9, chapter 19 verse 9, wala sa slide, magkakaroon po ng isang marriage supper of the Lamb. Merong isang malaking wedding na mangyayari. All of us will be on the table together with Christ. Lahat po ng hindi walang relasyon sa ama, sa anak, ay hindi kasama sa kasal na ito. I hope and I pray magkaroon tayo ng lakas ng loob to share the good news to others. Nagigets po? At dito natin makikita as we share the gospel, katulad po ni, sino yung si Doubting Thomas, di ba? Si Doubting Thomas. Nagda-doubt siya eh. Baka nakita ko dapat yung butas sa kanyang kamay at butas sa kanyang tagiliran. Maniniwala ako. Di ba yun ang kwento? To cease to believe. Basahin natin yung John 14, 1-6. Next slide. Sabay-sabay po natin basahin as we close. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, but I have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go, Jesus said, prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am, and you know the way to the place where I am. We will meet Christ in the cloud, in the air,
and we'll be with Him forever. And Thomas, next slide, doubting Thomas said to Him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? And Jesus answered, ano raw? Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this message. May you continue to touch our hearts. Help us to know you more, the power of your death and your resurrection. Na kung saan, Panginoon, alam namin that you are the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through you. Help us, O God, na maibahagi din po ang iyong mabuting balita. Sa gayon din naman, marami po ang maniwala, makapakinig, and we have the Holy Spirit who will help us, teach us, and lead the way. Bless this morning. In Jesus' name we pray. Amen.